Good morning! Ako po si Roy Harvey Fidevela from National University. So, bakit po ako nandito? Nandito po ako para ibahagi ang aking kaalaman at magbigay ng impormasyon sa inyo tungkol sa newborn screening. So, magsimula na po tayo. So, ano nga ba ang newborn screening? Ang newborn screening ito ay simpleng test na ginagawa sa mga bagong panganak na sanggol. Ang test na ito ay isang screening tool para sa mga sakit na hindi agad nagpapakita ng sintomas tulad ng mga metabolic disease. Kailan ginagawa ang test na ito? Ginagawa ang test na ito sa pinakamagandang maisagawa ito pagkatapos ng 24 hours o 24 oras mula sa kapanganakan ng isang sanggol. So, bakit ito dapat natin gawin? Dapat natin to gawin dahil ang paggawa nito, ang agarang paggamot sa mga sakit na natukoy ay magdudulot ng normal na paglaki at malusog na pangangatawan ng isang sanggol. So, paano nga ba ginagawa ang screening na ito? Ang isang trained healthcare worker ay kumukuha ng kaunting dugo mula sa sakong ng sanggol. Inilalagay ito sa isang special na absorbent filter card na pinapadala sa newborn screening center para sa pagsusuri. So, meron tayong tatlong uri o parte na newborn screening test. At ano nga ba ang mga ito? Una ay blood test, pangalawa, pulse oximetry test, and pangatlo, hearing test. So, dako muna tayo sa blood test. Sa blood test, kukunan ng dugo ang sakang o hil ni baby tapos ipapatak sa particular na bote or paper at saka naman ipapadala sa laboratory for analysis. Ang blood test na ito it aids for detection of rare but critical health issues ni baby tulad na lamang ng genetic, metabolic, blood-related or hormone-related abnormalities. Pangalawa ay pulse oximetry test. Ito ay non-invasive test na mini-measure ang oxygen ni baby sa kanyang dugo. Nakaka-detect ito ng CCHD or sakit sa puso. Mas okay nang ginagawa ito agad or ma-detect ito agad para magkaroon ng mabilis na recovery or treatment para sa baby. Ginagamitan ito ng machine or tools gaya ng pulse oximeter na painless or hindi nakakasakit sa baby. Ito ay nilalagay sa kanyang skin o balat at doon ginagawa ang procedure. At ang pangatlo ay ang hearing test. Ito ay ginagawa para malaman kung may hearing loss ba si baby. Mayroon dalawang uri ng hearing test. Ang isa ay autoacoustic emission test at ang pangalawa ay auditory brainstem response test. Ito ay ginagawa ng mabilisan, ligtas at komportable na hindi kailangan ng anumang activity or paggalaw ni baby. At sa katunayan, ang test na ito ay ginagawa o pine-perform habang tulog si baby at para mapadali ang procedure. So, meron din tayong tinatawag na follow-up process or follow-up testing. Ito ay ang pag-measure o ang paulit-ulit na pag-test sa baby para ma-assure o ma-confirm na wala nga sakit o anumang karamdaman si baby. And meron din tayong tinatawag na confirmatory testing. Ito nga yung in-ensure natin o kino-confirm na resulta na ang baby ay ligtas at malusog. So ayun nga, ang newborn screening ay isang screening o test na pamaraan upang malaman kung ang isang sanggol ay mayroong metabolic disorder na maaaring maging sanhi ng mental retardation o maagang pagkamatay nito. At kailan ginagawa ang newborn screening? Ginagawa ang newborn screening makalipas ang 24 hours na kapanganakan ni baby.
So again, I am Ray RB P. De Vela from National University, and thank you po.